Nagpunta ako ng January 13, 2024 sa Cubao para sa unang road trip ng taon, ang biyahe papuntang Marinduque. This is the first time ever na tawid dagat ang vlog natin, kaya tara samahan mo ako, alamin natin ng detalye ng biyahe ng isang bus company na nag-o-offer ng biyaheng Manila-Marinduque. Late na ako dumating ng terminal sa araw ng biyahe dahil sa errands. Marami ng pasahero sa bus which was expected dahil 4 PM ang schedule ng alis ng bus. Pagkasakay ko, may nakaupo na sa seat number 8 pero buti na lang bakante ang seat number 12 which was a good seat na rin for vlogging. Nakita ko may ticket ng hawak si tatay na katabi ko and sabi sa aking tatay, nagbayad daw siya sa ticket booth. Kaya nilapag ko lang ang aking bag and nagpunta ako sa ticket booth para magbayad. Sabi naman sa akin sa ticket booth, sa bus na daw ako magbayad since paalis na rin naman in 15 minutes. Ito ang ride natin for today's video, ang Yutong bus number 8874 ng Jackliner. 2x2 seating, may ample legroom, malinis, may CCTV sa loob at labas ng bus. And although malayo ng biyahe, unfortunately, walang CR ang bus. Puno na ang bus kaya umalis na kami kahit 3:57 PM pa lamang. 4 PM araw-araw ang schedule ng biyaheng Cubao-Marinduque ng Jackliner at sa ngayon sila lang ang nag-o-offer ng biyaheng papuntang Marinduque. In fact, sa kanilang terminal lang sa Cubao meron. Nagbalik ang biyahe nila noong March 2023 pa. ₱1,300 ang pamasahe from Cubao to Marinduque. Cash ang payment method at sa bus ako nagbayad. Pwede ka magpa-reserve or advance booking sa kanilang terminal sa Cubao or pwede rin naman online sa viajeros.com. They're not there to make hostages. They're there to harm people. So we're counting on that.
Ito ang unang quick stop ng ating biyahe. Hindi na daw dadaan ng turbina kaya mag-CR na dito sa Petron. May nagtanong sa vlog dati kung ano daw oras dumadaan ng bus sa turbina. I hate to say it pero sabi sa akin sa ticket put sa Cubao, hindi dumadaan ng bus sa turbina. Mula sa isang animal shelter, ilang minuto niyang pinatikot ang doorknob hanggang sa bumaba. Pakabuloy ng asikoso kabugan, pakilang nila po sa ating pagplastik na hindi po tayo magkalat sa loob ng ating bus. Maraming po salamat. Opisina, sinagsabi daw ng kawalan ang tumawid ng hindi bibingka, ma'am sir, kain na po kayo, mainit, bagong luto lang po. Bibingka bigas po, ma'am sir, may cheese, may bubo, bibingka po. Candelaria po ba? Candelaria, bago ako ng Candelaria. Ay, magsisiyar mo guys, siya na po, siya kayo gusto po kumain ka, kaya na po, hindi na po tayo dadaan sa down side na. Dito ang ikalawang stop ng ating biyahe. Restroom break na naman pero this time sinabihan kami na kumain din kung nagugutom dahil ito lang ang pagkakataon bago sumampa ng Roro. Hindi ko nakita ang pangalan ng kainan pero ito yung eatery na katabi ng Pentagas Station sa bayan ng Sariaya.
Ay, may bawa pa rin sa Riyaya, Bitrot. Grand po, terminal, bawa po ng Grand Terminal. O, Grand na po, Grand. May mga bumaba dito sa mismong port ng Lucena kasi may iba pang biyahe ng barko dito. Bukod sa barkong Pamarinduque, may biyahe rin dito papunta sa Masbate, Romblon at iba pa. Pagbaba ng pasahero, dumiretso na rin agad ng bus papunta sa barko na naghihintay ng iba pang rolling cargos. Ang taon lamang ipinasas isang maayos
po, daan po. Salamat. Wala nang dagdag na pamasahe na siningil dito pagsampa ng barko. So binayaran kong 1,300 pesos, kasama na doon ang pamasahe sa barko. Alam ko hindi ka.
Welcome to the island of Marinduque. May 6 na bayan ng probinsyang ito at nagsisimula ang biyahe sa bayan ng Mugpog kung saan located ang Balanacan Port at matatapos yan sa bayan ng Santa Cruz. Bale, dadaanan lahat ng bayan. Sabi ni Kuyang Konduktor, pare-parehong 1,150 pesos ang pamasahe ng unang 3 bayan, ang Mugpog, Buwak at Gasan. 1,300 pesos naman para sa huling 3 bayan, Buena Vista, Torrijos at ang Santa Cruz.
Dito rin kuya pupunta pag pabalik. Pagkatapos ng 13 hours na biyahe, nandito na tayo sa Santa Cruz. At ito ang tsura ng bus station sa umaga. Maliwalas naman pala. And para sa mga nagbabalak palang pumunta dito, I'm happy to share na stable ang 4G connection ng Smart sa mga bahay ng Marinduque. At dahil madilim pa nang dumating kami, sa kanilang public market na ako nagpaumaga. Ilang metro lang naman ang layo mula sa bus station ng Jackliner. Para naman sa mga babiyahe paluwas ng Maynila galing dito sa Marinduque, 2 PM araw-araw ang schedule ng Jackliner galing dito sa Santa Cruz papuntang Maynila. Naiikot rin sa 6 na bayan bago magpunta ng Balanacan Port. Goal daw nila ko yung driver ang dumating sa Balanacan Port ng 6 PM para umabot sa sked ng alis ng Roro. Otherwise, may extend ng biyahe dahil 10 PM na kasi ang susunod na trip ng barko. So yun, thank you sa bus crew ng 8874 ng Jackliner para sa safe travel. I-share mo na to sa mga kilala mong babiyahe papunta o galing Marinduque kasi comfortable ang seats at ang babait ng trip. Thanks for watching!